So, ngayon, sino ba ang bulaang propeta na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo dito sa sinabi niya, no, na darating yung araw, no, na magsilabasan ng mga bulaang mga propeta at ililigaw nila ang marami. Kahit pa ang mga tao na pinili ng Panginoon ay ililigaw rin nila. No? Dito sa mundong ito, marami talaga yan ngayon. Hindi lamang ang mga tao, no, na nagsasalita o nangangaral sa salita ng Panginoon ng mga mali-mali. Hindi lamang yun ang pinumpuntirya sa salita na yun, kundi ito ay doon ito ng nakapuntirya sa mga tao kung saan nangangaral sa makamundong bagay. Pinapangaral nila kung paano yayaman, paano magnegosyo, paano magpalago ng pera, paano mag-aral ng martial arts, paano magiging successful, paano kagaya sa mga itinuturo sa paaralan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, di ba? Kung nasaan yung patay na katawan, andoon nakapundok ang mga agila. Kasi yun ang mga gusto ng tao na kanilang marinig, pakikinggan. Kaya nagtatawag sila ng kanilang mga guro. Kaya nga sinasabi dito ni Apostol Pablo, di ba? Sa sulat ni Timoteo, sulat niya kay Timoteo, na darating yung araw na ang mga tao ay hindi na talaga makikinig sa katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon, kundi pakikinggan nila ang mga walang kabuluhan ng mga aral dito sa mundong ito na siyang gusto nilang marinig. Magtawag sila ng maraming mga teacher o guro at gusto nilang marinig ang gusto lamang nilang pakinggan. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Kaya mag-ingat po tayo, kasi dito sa mundong ito naglipanan na, lalo na ngayon, no? Lalo na ngayon na humihigpit ang kahirapan dito sa mundong ito. Lalo na ngayon na wala nang ibang choice ang ibang tao kundi ang makinig sa mga bagay kung paano sila makakaahon sa kahirapan dito sa mundong ito. How to earn money. So mas pakikinggan ng mga tao ang ganitong klaseng mga aral na maririnig nila galing sa ibang tao kaysa mismo sa mga aral o pangaral sa salita ng Panginoon. Yan ang katotohanan dito sa mundong ito. No? Ang pagkakamali lang din, marami sa atin dito ng mga preacher na sa mga vlogger, preacher sa simbahan, ay hindi nila talaga sinasabi ang katotohanan patungkol dito, kundi mas tinatago pa nila na mas maigi sana na itong mga bagay na ito ay ilabas ito upang malaman ng bawat tao. Kasi hindi po biro ang patutunguhan ng bawat tao. Ang tao ay binibigyan lamang ng dalawang choices, free choices ng tao, kung ano ang pipiliin niya, ang buhay o kamatayan. Kaya dito sa mundong ito, maraming mga bulaang propeta nagsigipana. Pero instead na hindi mo pakinggan, mas tinatangkilik ito ng mga tao na pakinggan. Kasi mas nagugustuhan nila makinig sa ganitong mga salita mismo. Kaysa mismo sa mangaral sila, kaysa mismo sa makinig sila sa mga pangaral sa salita ng Panginoon. Parang boring para sa kanila at wala silang mapapala na hindi nila alam na pagdating sa dulo, itong salita ng Panginoon na kanilang tinatakwil, ang ating Panginoong Jesucristo, ay siyang magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Pero nga, dahil nga itinakwil nila, ito rin ang dahilan upang sila ay matapilok patungo sa kamatayan. Kasi nga, dito sa mundong ito, mas tinatangkilik at pinapakinggan ng bawat tao kung paano yumaman, kung paano magnegosyo, paano maging successful sa buhay. Kaya gumagawa ang bawat tao ng mga libro. At ito rin ang gustong ng mga tao na mabasa at marinig. At ito ang kanilang tinatangkilik dahil ito nga ang nakasaad sa Biblia na darating yung araw na ang mga tao hindi na makikinig sa katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon, kundi magtawag sila ng maraming mga tao at tatawagin nilang guro. At gusto nilang pakinggan ang mga bagay lamang ng kanilang gustong marinig patungkol sa makamundong bagay dito sa mundong ito, kung saan
makukontento ang kanilang tenga or magugustuhan ng kanilang mga tenga ang kanilang mga narinig sa kanilang mga narinig. So mag-ingat po tayo kasi dito po sa mundong ito, dalawa lamang talaga ang patutunguhan ng bawat tao. Ito ang gawain ni Satanas na gamit siya ng mga bulaang propeta upang ligaw ang tao. Iligaw ang tao. So marami yan dito. Hindi ko muna sinasabi ang patungkol sa mga tao, mga churches or mga pastor na nagsasabi ng mga kabaliktaran sa nakasaad sa Biblia. Kundi ito patungkol sa mga bulaang propeta mismo na naglipana dito sa mundong ito na siyang dahilan upang ang tao maligaw, upang ang tao mapalayo sa Panginoon, upang ang tao ang puso nila magiging dilim instead na liwanag sa ating Panginoong Kristo. Yan ang katotohanan dito sa mundong ito, dito sa mundong ibabaw na ito. Nagsilipan na ang bulaang propeta. Sino ang bulaang propeta? Yan ang tunay na bulaang propeta. Kaya maraming mga tao na nagsasabi na may mga tao na gustong mamuhay na matiwasay. Nilalapitan siya ng mga tao sa tanasibahan. Gusto mo bang kumita ng pera? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang magtayo ng ganitong mga negosyo? To earn money? Ito, okay. Sumali ka sa aming seminar. May mga seminar tayo. So yun ang mga gustong marinig ng bawat tao. Dahil sa mga bagay na ito na kanilang pinapakinggan, ma-encourage sila. Magugustuhan ng kanilang puso at kaluluwa. Subalit ang Panginoon ay hindi na nila mapapakinggan. Makikinig man sila sa salita ng Panginoon pero hindi papasok sa puso yan. Papasok sa tinga, lusot dito sa kabila. Ganyan ang mangyayari kasi nga yung puso nila iba na ang laman dahil nga sa itinanim ng mga bulaang propeta ni Satanas sa kanilang bawat puso. So mag-ingat po tayo dito kasi naglipana po yan dito sa mundong ito. Lagi nyo pong tatandaan, sandali lamang tayo dito sa mundong ito at mamamatay tayo pagdating ng araw. Ang kautusan mismo nagsasabi na mamamatay tayo pagdating ng araw talaga. Hindi tayo magtatagal dito. Temporary lamang tayo dito. So hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless you. Amen. Sana nawain niyo po itong sinasabi ko. Sana makatulong ito sa lahat.